Na-trade na si Jimmy Butler sa Golden State na nung una ayaw pa niya mapunta doon dahil hindi siya pipirma. Natakot siguro sa sinabi ni Draymond Green na baka ipadala siya sa Toronto Raptors. Dahil merong player ang napunta doon after niyang matrade. So hindi pa kasi final talaga yung magiging kapalit. Pwedeng merong pang maisama sa package mula sa ibang team dahil ipapa-approve pa naman yon. Ang kasama sa usual package ay si Wiggins, Schroeder, Kyle Anderson at first round pick. I-retain ng Miami si Kyle Anderson, mapupunta si Schroeder sa Jazz na pa-comment pa kasi siya about sa deadline, ayan tuloy nasama ka. So maraming teams ang nasama sa trade para ma-accommodate yung kontrata ni Butler. Sabi nila panalo yung Miami sa trade, panalo naman talaga kasi sila dahil naalis na si Jimmy Butler. Hindi napunta sa gusto niyang team. Pumayag din si Butler na pumirma ng 2-year contract sa Golden State na void na yung kanyang player option. Toxic na sa toxic si Jimmy Butler pero meron silang step doon na pangbalanse. Meron ding Draymond Green na mas toxic pa so magsalpukan silang dalawa doon dahil sa dulo sasabihin lang din naman ni Draymond hindi nila kailangan si Butler kung sakaling magtampo ulit. Yung post ko kanina sa FB na panalo pa rin naman yung Golden State sa trade pagdating ng off-season until next year kasi wala na silang choice, ayaw na ni Kevin Durant bumalik sa kanila. Baka mag-away pa silang dalawa ni Draymond. Actually pareha silang panalo sa trade na yon. Magiging talo lang doon ng Golden State dahil si Mike Dunleavy ang GM nila. Hindi ko lang sure kung makakapitalize nila yon pagdating ng off-season. Pagkapirma kasi ni Butler, merong pa rin maiiwan sa Golden State na $21 million sa first tax apron at $33 million sa second tax apron. Nung nandun pa si Wiggins, Anderson at Schroeder, nasa below 10 million na lang sila sa second tax apron para sa 2026 season. Sasagad sila sa limit. Na-retain nila si Kuminga, Moody, Trayce Jackson-Davis at Brandon Podziemski. Nasa kanila pa rin yung apat na young core dahil ang gusto ni Steph hindi ma-trade yung mga future asset pa nila. Sina GP2, Looney at Kuminga yung mga free agent ng Golden State sa off-season. Meron silang natirang nasa 33 million sa second tax apron. Si Kuminga kasi pwede nilang isign after nilang makapag-sign ng isang free agent. Yung mga biggest free agent nga lang nasa player option. Sina LeBron, Kyrie, Harden, Randle, sama ko na si Naz Reid. Sa unrestricted kasi si Brandon Ingram. Yun lang ata yung notable name. Kaya yung sinabi ni Draymond Green na baka sa Toronto Raptors pa ipadala ni Pat Riley ito si Jimmy Butler na dun din natuloy sa Golden State dahil ang napunta talaga dun ay si Brandon Ingram. Ang baba din ang binigay ng Raptors para kay Brandon Ingram. Ang nawala naman sa Golden State yung pick nila sa 2025. Protected pa yon mula number 1 hanggang number 10. Ibig sabihin, kapag pumatak sila ng at least number 10, mariretain nila yung pick. Pero kapag bumagsak sila ng 11 onwards, makukuha naman ng Miami. Kumpleto pa sila mula 2026 until 2031 kung may mundo pa nung kung sakali. Yung Bucks naman gumalaw agad sa trade na hindi nila inintay yung deadline. Nakuha nila si Kuzma, Jericho Sims at number 5 pa rin naman sila sa East. Kaso malapit na sa kanila yung Detroit, Magic, Hawks at Miami. May komento rin si Giannis na gusto niyang makita na yung mga European player pumunta sa mga bigger market. Technically, kasama doon ang Golden State sa mga binanggit na bigger market ni Giannis. Kapag nagkaroon pa di umano ng pagkakataon si Giannis na hindi umabot ulit ng malalim sa playoffs yung Milwaukee, sinabi niya doon na posible siyang lumipat ng team at mag-request siya ng trade. Na dahil sa trade ng Warriors at Miami, nagkaroon sila ng sapat na cap space na meron silang pamalit pa. May magagamit na player at mga picks yung Warriors. Isa doon si Kuminga. Kung nasama sa Jimmy Butler trade si Kuminga, yun talaga talo ng malaki doon ng Golden State. Dahil expected magiging pang pillar siya sa kahit anong sign and trade ng star player pagdating ng off-season. Dahil si Kuminga, pipirma ng kontrata. Ang nakakapagtaka lang doon, bakit hindi kaya si Ingram yung kinuha ng Golden State ang baba ng binigay ng Toronto Raptors doon. Mas versatile pa ang kontrata niya. Mas maiinganyo pa siguro nila yung ibang mga player doon na free agent. Parehas lang din naman na damage goods si Butler at itong si Ingram. Baka siguro hindi lang ako updated. Si Dalton Knecht na trade na papuntang Hornets kasama si Cam Reddish at 2031 unprotected first round pick na meron pang swap ng pick sa 2030. Akala ko nagtitipid ng mga picks itong Lakers na ayaw nilang ipamigay. Sa technicality kasi mas marami pang pinamigay ng mga picks ang Lakers sa trade sa Hornets kumpara sa Luka trade.
7-footer din naman tong nakuha nilang sentro na si Mark Williams. Tahimik lang tong si Mark dahil nag-a-average din siya ng 16 points, almost 10 rebounds at 1.2 blocks per game. Breakout season din niya sa Hornets. 23 years old pa lang si Mark Williams na parang DeAndre Ayton din. Nakatatlong taon na siya sa NBA pero mas bata pa rin siya kumpara kay Dalton Knecht.